Napakatindi at mabigat po ang nakaharap ni Super Grandmaster Wesley So sa Winners Bracket Finals. Dito po sa American Cup 2026. Fabiano Caruana ang nakaharap. Kung matatandaan nyo po, tinanong si Magnus noon sa interview, sino ika ang pumapangalawa sa iyo sa lakas sa buong mundo? Ang sinagot ni Magnus, Fabiano Caruana. Pag hindi si Magnus ang kaharap, Fabiano Caruana na sumusunod, ay napakabigat nga. I-analyze po natin lahat ng labang nagkapisakan. Samahan niyo po ko hanggang dulo at bago yan ay bigyan ko muna kayo ng puzzle hatid sa atin ng Internet Chess Club. It's black to play and win. Ano kaya ang ginawa ng ate ni Judith Polgar na si Susan Polgar dito sa posisyon na ito? Lapag nyo po sa comment section below ang inyong mga kasagutan. Sa mga wala pa pong Internet Chess Club applications, napakadali lang po, no? Downloadable sa Play Store at sa App Store, pinakamagandang pan-training sa usapang puzzle. Ang puzzle po ay napakahalaga, pampalakas ng analysis. Pag out of the book na, wala na sa opening, yung puzzle ang tutulong para sa decision making. Kaya mag-download na po kayo mga kamatyas. Alright, ito po yung game 1 nila, no? Long game ito. Kaya mabigatan talaga ang tira. Ang ginawa dito ni Fabi, nag-E4, E5 naman si Wesley, Knight F3, Knight C6, Bishop B5, Ruy Lopez na naman at tinira ang paboritong pamatay ni Wesley na Berlin variation, nag D3 lang si Fabi. Ayaw niyang pasukin yung palagi nating nakikitang, sandali lang po, konting pag-aaral lang po at background sa opening na ito, yung lagi nating nakikitang early queen to queen variation na ganito eh. Yan o, yung gantong variation, pang endgame kagad. Ayaw ni Fabi na pasukin yan. Kaya ang ginawa niya, nag D3 lang siya, nag-antay Berlin kung tawagin. Nag-bishop C5, labas lang, develop, magkakasling na, nag-knight C3. Ayan. Dito po mga kamatyas, baka mapatanong kayo no, bago natin ipagpatuloy sa mga curious talaga sa opening pa lang. Pag kinapture kasi ang knight, capture at tipong lalamang ng isang pawn, na tipong parang nakakuha, nakasikwat, may queen d4 kasi hindi maaaring makain kagad ng ganun-ganun lang ang isang pawn na yan. May queen d4, threatening matyas at kitang-kita po nakabitin ang knight. Trap yan mga kamatyas. Kaya hindi maaari yan. Kaya dito, nag-knight c3 muna at sinabayan ng d6 para sapat na at wala nang baka makuha pa ng buong buo yan. Nag-bishop g5. Inunahan ni Fabi ng pin bago pa mapigilan ng h6. Meron kasing linya kinakaslingan eh. Tapos ang gagawin ng black, mag-h6 na para walang nakakailang na pin. Pero inunahan na kagad ni Fabi, di na pinatagal. Nag-h6 para paalisin ng bishop, minentain lang ang pagkakailang ng pin at nag-castling. Nag-queen d2. Ayan. Okay, pag queen d2 angat, namimili pa dito si Fabi. Saan ba ang gusto niyang castling? Queen side ba? King side ba? Ayaw pa niya mag-castling eh, di ba? Nakikiramdam muna. At nag-bishop b4, nilabas naman ni Wesley ang kanyang bagong tira dito. Dahil sa posisyon na to, mga kamatyas, exactly, ay ang common bishop e6. Pumapangalawa yung king h7. Ngayon pa lang naganap ang tira ni Wesley. Nagdalawang beses tira ng bishop, pero nakapin. Tingnan natin kung maganda ba ang novelty na yan. A3, sinubukan ni Fabi, kakainin mo ba kagad yan? Kinain nga. At nagustuhan ng computer engine ang tira na yan. Bakit kaya? Kinain din ng queen. Knight e7, ayun. Ayos na sana. Pero hindi nagustuhan ng computer ang follow-up ni Wesley na Knight e7. Kaya po niya inalis kasi unang-una may threat eh. 'Di ba? Pero ang gusto, ang continuation ng computer, simple bishop d7. Yan lang ang gusto ng computer dito mga kamatyas. Okay, palig po tayo. Pero iniwas kasi eh. Dahil po iniwas, nagkaroon ng pagkakataon si Fabi na wasakin ang king side ni Wesley. O kasi nga, wala nang pangkain queen, natakpan yung pagkakasuporta, kain, ayun, double pawn. Pero ang pinaka-vital positional dito na iindahin talaga ng black ay yung pagkakabukas dito ng king. Yung shield niya kasi, bumukas yung king. O yan, tingnan natin kung paano naman i-exploit, paano i-refute ito ni Fabi, no, pag sinabi pong i-refute, paano hahatulan yung ganitong kapangit na king shield. Tingnan natin. D4. D4 kagad, ayaw pa mag-castling, ano? Nag C6, pinaalis ang bishop, nag-bishop E2 lang atras.
At nag F5. Ayun. F5. Sumabay ng atake sa sentro. Yan ba tira ng computer? Pero parang nawiwirduhan ako sa F5 ni Wesley. D5 ang tira. Yun, D5. Ito, centralize ang banat, ano? Parang maganda sa akin tong center attack. Pero nag F5, second choice naman ng computer engine yan, mga kamatyas. No? So, hindi pwedeng basta-basta binusin. Nasa computer engine choice pa rin yan eh. Kinain. Okay, kinain na. At nag-E4 push. Okay. Ang balak ni Wesley, i-D5. Isosolid ang sentro. Knight D2, pero kinain na. Nabawi na, suportado pa naman ang pawn sa E4. At nag-Queen G3 checking, H7 umiwas, Knight C4. Inatake ang pawn, D5, Knight E3, at nag-Rook G8 muna. Inatake muna ang Queen. Queen F4 at nag-Bishop E6. Ayan, iwas na. At para madepensahan din ang pawn, nag-Bishop H5. Bishop H5. Threat ang pawn sa F7. Nag-Rook G5. Ayun, inatake muna ang Bishop sa H5. Pinapakain talaga ni Wesley yung pawn sa F7. Nag-G4. Another accurate move by Fabi. Mabigat yan. Lalo na long game ang time control. Mabigat tumira si Fabi. Accurate, oh. Pero, teka muna mga kamatyas, klaruhin natin sa puntong paano kung capturein ang pinapakain talaga ni Wesley pawn. Grabe. Angat kagad evaluation baro. May Queen F8. Nakapin ang Queen. Oo nga. Bagsak ang isang pyesa, di makakagalaw. Ang galing ng trap ni Wesley, ano? O balik tayo mga kamatyas sa G4 na ginawa ni Fabi. Depensa lang sa Bishop H5. At nag-Queen B8. Ayun, hinabol na kagad ng Queen to Queen. Dako. Lagi nating nababanggit yan. No? Pagka Wesley so, malakas sa walang Queen. Inaccept na po ni Fabi. Nako, malakas na si Wesley dito. Endgame na. F4. Aba, itong mabigat. Itong tirang F4. Ay, ang bigat. Kasi pagka in-enpasan capture, may King F2. Obligadong i-enpasan capture. Kasi kung iiwas lang po ang Torre aatras, may push F5. Naku, malakas yun. Obligadong i-enpasan, no? Nag-King F2 para babawiin kagad. Yun ang idea ni Fabi. Malalim, ano? Pagkakain, sabay King F2, babawiin din naman. Rook G7, atras muna para hindi na matempohan ng H4. In H4 pa rin. Ayaw mo nang kainin yung pawn sa F3 dahil hinug naman na anytime pwedeng pitasin. Nag-Knight C8, maneuver. Ayun, pupunta doon sa D6. Knight E4, naispatan ni Wesley na maganda yung square E4, pero G5. Tak, tak, tak. Okay, pag kinain kasi kain yung Torre, ayun, mayroong koneksyon na maka-atake sa blocking. At the same time, ito pong G5, yung bishop, pwedeng ipangbawi na dun sa pawn. Knight D6, hindi pinansin ni Wesley, kinain na ng bishop. Sakto pa rin, may bantay sa E4. Hindi makakalundag basta-basta ang knight. Nag-F6, ay naku, talagang palaliman ng tira. Pakain naman yung pawn. Pag kinain, may Rook F7. Napakadaling mabawi. Yun ang mga teknikang dapat makuha natin, mga matutunan natin. Ano? Yung mga sacrifice na mababawi rin lang naman. Kinain, pinili yung pawn H6. King takes H6. Rook G1, kinain, takes, at nag-Rook F8. Okay. Halos equal lang pagdating sa evaluation bar. Pero, nagkapisa ka ng laban na to, mga kamatyas, hindi tabla to, ha? At nag-Bishop F5, ayun. Pressure doon at pupwesto sa E4. Inofera ni Wesley ng exchange. Kakainin mo ba Bishop ko? Pag di mo kinain yan, may Bishop E4 ako. Ang lakas niyan. Nag-King G3, hindi pinili. Kasi po, mga kamatyas, konting analysis lang. Pag kinain kasi, takes double attack. Makakalamang dito ng pawn ang black eh. So kaya hindi po pwedeng basta-basta piliin na kainin yung bishop at pinili ni Fabi mag King G3. Napakaganda po ng positional idea. Bakit? Yung king ilalagay sa F4. Naku, safe na safe yan dyan. Kahit na tipong nakaangat, pero super active and safe. Ang ganda ng naispatan. Nag-Rook E8. Ayan na. Wala pa rin namang bishop takes. Kala ko may bishop takes. Ano? Kasi pagkain, nakasuporta pa rin sa Torre. Ganda sana. King F4, Bishop E4. Ayan na. Hamon na ng bishop to bishop.
obligadong umiwas. Siyempre, kasi pag kinain po, imagine niyo rook takes, naka-check, bababa, may kain doon sa pawn d4. Okay, makakaisa na naman si Wesley pagka ganon. Kaya bumaba lang po, no, tiyaga munang atras si Fabi at inagaw na ang G-file. Kasi kung hindi po aagawin yan, uunahan talaga yan ni Fabi at sasamantalahin niya na siya lang ang makakontrol niyan. No? O kaya inunahan ni Wesley. At nag C3 para umalis man ang knight, umalis man ang bishop, wala nang tipong madadali doon na pawn. So C3 at ang maganda nito, place your pawns opposite sa bishop ng kalaban nyo. So yan ang isa sa mga principle pagka bishop's ending ang usapan. Nag A5, okay? O yan, gamit-gamit lang ng space, step pang tempo. Nag A4. A5, A4, okay? Medyo malalim na endgame na yan eh. Abangan lang din eh. Oh. B6, Bishop G4. Ay, ayun, naispatan ni Fabi. Pagka B6 nakaangat na, oo nga, no, may ganun. Samantalang yung B-pawn kasi, pandepensang solid sana yan sa C6. Na-identify kagad ni Fabi yung kahinaan. Yun ang magandang matutunan natin, mga kamatyas. Identify our opponent's weaknesses na nakukumit, nakikreate para atakihin. So pag Bishop G4, napakaganda. Ayun, no, may ganun, no, may pang-atake. At nag-rook G7 dahil sa pagkailang ni Wesley, pinigilan niya. Nag-rook G7. Pero hindi po nagustuhan ng computer engine ang tira na yan. Ang gusto ng computer ay King G7. Ganun lang. Para may rook H8 maatake yon sa isang banda, no? Yung H-pawn. Yan, King G7 lang. Teka muna mga kamatyas, no? Ako mismo napapatanong. King G7, what if ituloy Bishop D7? Ayun, yun na nga yung sinabi ko, no? Kaka-counter. O di may kain dun kasi may check pa eh. Wala namang rook H1 kasi may bishop na nagbabantay. O pagpalagay lang, no, capturein, babawi dito, magki-king G3, rook H5 para sapatan naman ng depensa dahil kakainin na yung pawn eh. Ayan, so equal, no? Medyo magulo pa itong position na to mga kamatyas. Para klaro lang kasi tanong ko sa isip yung paano kung ganun mangyari, no? Okay, balik tayo sa rook G7 na ginawa, nag-bishop E2 si Fabi. Ayun, hindi naman accurate yan. Ang tama daw ay bishop F5. Ayun, bishop F5 lang ang tira. Pero bishop F5 para may knight G4 check, ganon. Ang hirap. Ang hirap makita. Balik tayo sa bishop E2. Nag-rook G6. Wala na. Tirang pass na si Wesley. Nakikiramdam na. Ano gagawin mo? Yun ang tanong niya, no, kay Fabi. Ano gagawin mo, Fabi? Alright. Nag-B3. Okay. Nakiramdam lang. Wala na. Tirang pass na eh. Draw? Draw? Nag-C4. Ayan. Unti-unti namang pinoprogress dito ni Fabi yung queen side niya. Ibig sabihin, nakakakita siya ng pag-asang maka-atake sa queen side. Kasi sa king side, wala siyang pag-asa dahil nababantayan na po ang G-file. Nag-rook E8. Okay, rook E8. Bishop G4, bumalik na naman. Ayun na naman po yung paparating. Nag-F5 na si Wesley. Okay, kasi pag kain, oo nga naman. May rook F8 na makakapagpabagsak. Sino man ang kakain dyan, bishop man o knight. Pero ang accurate daw po ay bishop to G6. Yan ang accurate move. Kasi pag bishop G6, unang-una may threat na rook E4. Check. So, very promising mga kamatyas. Pero balik tayo sa ginawa ni Wesley. F5, bishop E2 na naman. Hindi naman nakita dito ni Fabi ang accurate move na C5. Ayun. C5 na pala. Ka-counter attack sa knight. Pag kinain, ayun. FG4, imagine niyo po may kain doon. Magulo, no? Yan pala tira, C5. Pero napaatras si Fabi eh. At kinain ang pawn. Kinain na. Ba't kaya kinain na? Kailangan na ba talagang kainin yun? Okay, kinain. Kasi pagkain, sa bagay, wala namang rook B1 na pang-atake sa B6 kasi may bishop nagbabantay. Nag-rook D8. Ayun, naispatan naman ni Wesley. Okay, target naman yung pawn D4 para kakainin. Nag-rook D1 naman. Agap-agap naman dito si Fabi. Rook E8 ulit. Ayan. Kasi po dito mga kamatyas, ang isa sa nakakailang dito dahil sa napaka-aktibong king ni Fabi, may posibilidad pumasok kasi yung king.
Papasok yan dyan. Naku, mangiilang yan. Aatake ng aatake yan mga kamatsas. So yan po yung papagapang. Kaya ginawa ni Wesley, nag-rook E8 siya. Talaga nakakailang talaga yung pasok na yan. Super active king ang tawag dyan. Nag-rook dito, ayun. Hindi naman nagustuhan ng computer ang rook dito. Binigyan niya ng bad move. Parang medyo mabagal, parang pass, ano? Pero ang tamang tira, agawin naman ang G-file. Rook G1 ang tira. Ayun, dahil nawala na nga po sa pagkakakontrol, dito naman sa kabila. Grabe ang chess talaga, no? Puno ng, dapat alisto ka, dapat logical ka, no? Grabe ang chess eh. Sari-saring dapat i-apply talaga. Yun, pero na-miss ni Fabi, nag-rook dito lang siya. Alam ko na purpose ng rook dito. Nabasa ko na. Hindi siya pwede sa rook B1, di ba? Para atakihin yung weak pawn. Rook dito, doon siya pipihit para sala na sa pana ng bishop. Aatakihin niya pa rin yung pawn sa B6. Nag king G6, accurate naman po ba? Nagustuhan ng computer. Simpleng tira ng king, pero good move ba? Nag knight. Pupunta naman dito para maatake yung bishop. Nag king F6, knight G3. Gandang maneuver din yun Knight C8. Ayun na po. Pero dito po sa mga pagkakataong ito, no, long game pero halos nagkaubusan na sila ng oras. Less than 1 minute na lang si Wesley, napatira siya ng knight C8. May increment naman, tinan nyo, ng anak ko. From 46 seconds, pagtira ng knight C8, ng anak naman. Kasi may increment naman sila per move pero kung accurate po ang pag-uusapan, medyo mabigat makita. Pero para matutunan natin yung ganitong klaseng endgame at endgame technique, B5 po ang good move yan. Mga binibiling tira dyan na dapat magawa. Ano meron dyan? Halimbawa, pagkakainin. Pag kinain, kain din. Unahin natin to. Pag kinain yung pawn, next natin yung C5. Medyo parang interesting So, kainin natin. Okay. Nakalamang ng pawn ang puti. Ito po gagawin, bishop D5. Ganun lang pala, Ibig sabihin itong pawn parang hindi pa naman makaka-progress. Bishop D5 para, may potential ang rook sa E file at yung rook ay hindi rin makapunta dun sa A2 to attack the A5 kasi may bishop. Yan. So ito po yung nire-recommenda ng computer. Pero pagkahirap-hirap gawin yan sa human perspective, mahirap yan. Kasi parang nagpalamang ka ng pawn, di mo rin naman mababawi kaagad. Ang hirap gawin yan. Totoo lang. Balik tayo mga kamatsas. Pinapakita ko po sa inyo yung mga anggulo na kung saan ay medyo may palaisipan na dapat. Nga pala, nakalimutan ko mga kamatsas. Sorry po. Kain-kain. What if mag C5 naman? Inuna natin kainin nyo. What if C5? Lulundag lang din po kasi yung knight sa C4. Okay? So pag capture, yan. Dito, may panggulong pass pawn which is nakakailang din po yan sa puti. Okay? Ayan, klaro na po tayo. Balik tayo mga kamatsas. Pero ginawa ni Wesley, knight C8. Nag-H5. Islog progress lang. Rook D8. Ayun, binalikan. Pero wala namang threat na So parang itong rook D8 medyo parang sayang na tira, Kasi wala namang threat na. Yun. Kaya nilagyan ng bad move ng computer. Ang gusto po ng computer, rook E6. Again, ito na naman po yung mga portion na mahirap makita, mahirap i-apply sa ating human side. Sa computer, accurate yan. Grabe talaga, layo na ng mga tira ng computer. Rook D8 mga kamatsas. Balik tayo. Kinapture na ni Fabi. Nawala yung depensa. Yun din pala isa sa dahilan kung bakit binad mo ba ng rook D8. Kain. Yun. Parang nakainan lang. Nang ganun-ganun lang, ganun na pala. King G5 para hindi makaprogress. At sa isang banda, may nakikita po akong rook E8 check. Papaatrasin doon ni Wesley yung king para hindi makapanatili dyan sa king F4 na napaka-active. Pero nag-rook D1. Ayun na. Gusto namang kumounter check. Chinek na, atras, at nag-C5. Ayun, ganda rin Ang ganda rin itong C5 ni Wesley. Chumek muna. King F4. Uy, may check doon. Okay. Check muna para walang... Kasi check doon Very active, King F5. Nag-rook G6. Yun lang. Yun ang mabigat. Yan ang mabigat dyan. Kasi kung ako po ang puti, parang dalawa lang ang pagpipilian Kainin ito or i-push D5. Pero rook G6, number 1 tira ng computer. Grabe ka-accurate pala tira na yan. Bigat, Kinain. Unang-una, hindi pwedeng kainin kasi meron pong hanging bishop
Nag-bishop G4 check. Ayun, ang threat doon. King E5, kinain-kain, sinimplihan lang po. Rook takes B6. At dito po sa game 1, nanalo si Fabi. Nag-resign si Wesley. Huwag muna kayong aalis, mga kamatsas ha. 2 games ito ng standard. Pag nakabawi si Wesley, may tiebreaker pa. Pag natablahan si Wesley sa pangalawang laban, knockout na. Pupunta na siya sa loser's bracket, Fabi for the grand finals. So ganun lang po yun, no? Ganyan ang format nila. Pero dito po para maipaliwanag ko sa inyo bakit nag-resign si Wesley, kasi po mag-rook B5 check na makukuha na yung pawn sa A5. Tapos makukuha pa yung pawn sa D4. Parang wala nang buhay dito sa madaling sabi ang endgame na to. Wala nang buhay. Halimbawa dito, pagpalagay na may check eh. Halimbawa, pumunta doon, rook takes A5, depensado, makukuha yung pawn. Walang abuhay-buhay. Talagang malilimas yung mga pawns. Wala na. Puro puti na lang ang gagalaw dyan pag gaganyan. Kaya nag-resign si Wesley. Okay. So, dahil may dugong Pinoy si Wesley, hindi basta-basta susuko. Tingnan natin yung pangalawang laban. White naman dito si Wesley nag-E4, E6, French defense. Grabe ginamit ni Fabi. Panabla, no? Tabla lang kailangan niya eh. Knight C3, kinapture ang pawn E4. So, mainline po ito ng nauwi sa Rubinstein. Blackburn variation. Okay, Knight D7, Knight F3, Knight F6, develop, kinain, kain, at nag-G3. Yan ang kakaiba. Ito kakaibang linya. Kasi po, ang madalas na ginagawa dito, Bishop D3, C3, yan. Pero itong G3, na tipong pwede namang i-develop ang bishop ng isang tira na gumastos pa ng isang tempo, maifyangketo lang. O tignan natin, no? Bookline pa rin naman to pero interesting idea. Uy, Chumek! Kala ko pupunta na dito, Chumek doon. Grabe mekus ang variation ni Wesley Halo-halo. Bishop D7 sinangga at nag-A4. Grabe, halo-halo ito Kasi pag na-exchange ang bishop, naka-G3, naka-commit na gano'n, mawiwik naman ang light squares. Teka muna ha, nag-A4, dinipensahan, at nag-A6. Ayan, hindi po napukaw dito si Fabi na inoferan kasi ng exchange na tipong pag kinain-kain, double pawn, pero yan po ay mainam sa puti. Bakit po? Naku, pag naka-knight E5, may mga ganun yan mamaya. Tapos, ang ganda pa ng rook sa A file. Yan po ang maidudulot na kagandahan pagka ganyan ang pinili ng black. Nag-A6 lang si Fabi. Kumbaga, ikaw ang kumain sa bishop ko, hindi ako. Pero umatras lang si Wesley. Nag-bishop E2. Ang gulo talaga, no? Nag-bishop E2 pero naka-G3. Dapat yung bishop nandyan eh. Grabe si Wesley Halo-halo Bishop C6. Okay? Ayan na. Para markahan na, no? Gamitin na yung bishop. Castling. Nag-bishop to D6. Okay, develop. Knight E5. Okay, pag kinain-kain, andyan na naman po ang queen to queen. Kinain nga ni Fabi sa isip niya. Teka muna, lamang ako nanalo ko ng first game. Di exchange na tayo. Ayun, gumanon. Queen D5. Ayun na po. Yung pang-ispat na matchas. Tapos kakainin pa yung pawn sa E5. Teka muna. Okay, bookline pa. Bookline pa. Queen takes D5. Knight takes D5. Nag-A5. Ayun, bookline pa pala ito. Marami pang gumawa nito. A5. Ang idea po, pagka hinayaan yan at makakain ng puti dyan, may bitin doon sa pawn A6. Kaya obligadong i-B5 lang para manatiling solid ang pawn structure sa queen side. Bishop D2. Ayan na. Unti-unti lang developments. Okay. Bishop pair nga pala kay Wesley, Knight and bishop na lang. So, usually, lamang po sa endgame talaga. Dalawang espada yan Nag-castling queenside. Ang haba ng bookline nito. Haba, bookline pa, Castling at nag-C4. Ayun, dito na nagkahiwala yan. Hiwalay sa bookline. Dahil marami pong tumira Rook FD1. Tatlo ang tumira niya noong 2011, 2012, at nakaraang taon 2025. Puro tabla. Pero ito pong C4, nagkapisakan ito. Yan Tabla lang kailangan ni Fabi pero nagkapisakan. Nabokya ba ni Fabi si Wesley o nakabawi si Wesley? Yan. Abangan nyo hanggang dulo. Huwag nyo bibitawan mga kamatyas Nag-B takes C4, kinain. Takes. So may threat pa doon sa A6. Bishop B7, depensa.
Okay. Inisip ko kasi, why not King B7? O, parang may Rook A3, Rook B3 lang eh. Matetret lang yung King doon eh. Kaya Bishop na lang pinang-atras para madepensahan yung Pawn A6. At nag-B4. Ayun. Ito yung isa sa natutunan ko kay Wesley, no? Na hindi ko mo may tore dyan, aalisin yung knight, magkaka-atake sa Bishop. Eh, iiwas mo kagad ang Bishop or magre-react ka na depensahan yan. O, dito kasi, saan pupunta ang knight? Yan ang tanong. Saan pupunta ang knight para masabing may malakas na discovered attack sa Bishop? Yun, knight E7, pero hindi ako nalalakasan. Kung may threat dyan, hindi naman malakas. Parang threat lang. Bishop G5, sinundot ng pressure at ganda ng counter. Ang ganda ng counter. The best defense is to counter attack, mga kamatyas. Ika nga, sa principle. Okay, kasi kung gaganon, passive eh. Di ba? Para madepensahan lang yung knight. Kung gaganon, parang ang bagal eh. Pero counter attack ang pinakamainam. Tineret ang bishop. Ayun! Accurate. Accurate kasi is Rook FC1. Pero interesting to Kain. Pero ang delikado nito mga kamatyas, kahit lamang ng isang pawn dito si Wesley, pero opposite colored bishop, dami pa ring tabla niyan. Kahit nga 2 pawns up pa eh. Basta opposite colored bishop, maraming tabla eh. O tabla lang kailangan ni Fabi. Okay? Tineret ang pawn sa E5, Rook C1. Okay. Gets ko na yung tira ni Wesley. At nag-King D7 muna. Tinabihan muna ng threat yung Bishop. Bakit po? Kasi kung magmamadaling kainin, libre, ika, meron pong Bishop D6. Threat ang tore, may threat doon. Ako, delikado ang black dyan. Delikado pagka nagkaganon, imagine niyo nakarating yan dyan, ay, naku, may kalalagyan ang black dyan. Okay, balik po tayo mga kamatya. So, pinapakita ko po para at least maunawaan natin. Kaya, nag-King D7 muna si Fabi, tinabihan ng Bishop. Nag-Bishop C5. Nag-Rook D8. Again, bakit hindi po kinain ang pawn sa E5? Ano meron? May Bishop D4. Tagos ang atake doon. O, pagpalagay na, i-Rook G5 natin para masabing depensado yung pawn G7, mag-Rook FD1. Ayun. Magkakaroon naman po ng super active pressure na atake. Kaya hindi kaaya-aya yan. O, balik tayo mga kamatyas. Kaya pinili muna ni Fabi mag-Rook D8. Nag-Rook C4. Talagang yung E5, pakain ng gandulo. Nag-Rook D3. H4 lang. Para gaganon mamaya tapos H5, ano? Nag-Bishop D5 threat. Rook G4, tineret ang pawn. Nag-G6. Rook C1 muna. Okay, Rook C1. Napaka-active naman ng mga tore ni Wesley. Kaya, tingnan natin kung papatak na makapanalo siya dito, no? King C8. Pupunta doon sa B7. Nag-Rook F4, dudungaw doon. Ay, ayun. May malakas na pang atake sa F7. Rook D7, inagapan ni Fabi. King H2, kunat muna. Okay, para pag-angat mamaya ng tore, walang check. May diretsong matchas pag gaganon eh. King B7, parang wala namang mali dyan, no? Pero bakit binad mo ba ng computer? Parang wala namang mali. Rook F3. Ay, oo. Kasi nga, tabla lang kailangan. Palit-palit hanggang dulo. Man-neutralize din ng tore na malakas. Kasi parang tipong may mga pasok-pasok eh. Neutralize the active piece of your opponent. Ika nga. Okay, pero nag-King B7 eh. Bishop E3. Nawalan tuloy ng pagkakataong ma-exchange. Binarahan ni Wesley. At nag-Bishop B3, another bad move na naman ni Fabi. Ano kaya idea nito? Gaganon? Papalit na, no? Pero ang accurate daw ay Rook B3. Dito lang. O, pag ganun-ganun lang siguro, abang-abang na lang siya kay Wesley, no? Pero nag-Bishop B3, Bishop, or G4, sorry. G4. Para may space doon ng King mamaya. Pero, accurate po ay Rook F6. Yan ang accurate na nire-recommend ng computer. Okay. O, balik tayo. G4, Rook D5, threat ang pawn. Rook C3, counter attack muna. Bishop to A4 at nag-Rook C5. Ayun, para maisalba yung pawn sa E5. Kinain-kain. Yun nga lang po, habang napapalit ng napapalit, again, opposite colored bishop, nako, delikado si Wesley. In a must-win situation si Wesley para makaabot pa sa tiebreaker eh. Nag-King C6. Pupunta doon para maatake yung pawn sa E5. Nag-King G3. King D5. Bishop D4. Tiyaga muna na depensahan yung pawn.
King C4. Ay, katapang naman talaga. O, ayan, no? Aalisin na lang ang bishop, may check. Pero, wala namang mahahalaw. Ika nga. Malalim na Tagalog. Walang mahahalaw, eh. No, kumbaga sa bola, sa bilyar, walang maliletong o walang mahuhulog na hindi inaasahang bola pag inalis ang bishop. Pero nag-check. King D5, binalikan. Bishop D4, King C4. Ano, tabla, Wesley? O, knockout ka na, loser's bracket ka na. Nanalo ako ng first game, parang ganun, ano? Iniba ni Wesley. O, check. King B3, ayon. Nilubos-lubos ni Fabi ang pang-iilang. Talagang ayaw mo ng tabla. King B3, tinabihan ang bishop pero na bad move. Dapat daw po ang accurate ay King B5. Doon ang tamang pwesto. Hindi dito. O, tingnan natin. Nag-bishop C1, bishop B5, bishop E3, bishop C4. Ano na naman ang threat ni Fabi? Ang bibigat ng tira, no? Kakainin po yung pawn, eh, oh. O, kumbaga, pangharang. Cover me, cover me. Kakainin yung pawn sa B4. Bishop C5, syempre naman. Para naman may depensa. Nag-rook D3 check. King H2. Ay, nabad mo ba si Wesley? Dapat daw po F3. Kaso, nakakailang din itira ito kasi tipong pag nag-F3, baka lagyan ng bishop, ma-under attack lang yung pawn sa F3. Kaya pinili na lang ni Wesley yung King H2, no? Nag-H5, another genius move by Fabi. Okay? Nilalagay niya sa mga puti yung mga pawns niya para madaling madepensahan ng light square bishop niya kung atakihin man. Kasi may paparating pong Rook F7, ayun, no? Mga atake si Wesley. Kaya in-H5 muna, kinain-kain, Rook F7, threat ang pawn, nag-Rook D5. Kung mounter, makuha man ang pawn sa C7, may kuha naman sa pawn E5. Kinain, nakipagsabayan na si Wesley at nag-Rook G7. Check dito o Rook G5 ang threat. Nag-Rook F5. Wala naman threat, no? May bishop naman. Rook G5 na. Hinamon na ni Wesley. Mukhang may diskarte si Wesley matindi rito. Nag-Bishop D3. Tinipensahan lang. Kasi po, kung kakainin, takes, magkakaroon pa ng panggulong paspon, eh. So, yun ang dapat nating i-consider, no? Kapag naghahamon ang kalaban natin ng mga exchange. Consider the possibilities, no? Nag-Bishop D3, King G3, nag-King C4, Rook G8, Bishop E4. Uy, may check ditong paparating. In F4 na. Siyempre po, masakit yung check dyan. Makakagulo yan. Bishop D5, abang-abang si Fabi. Anong gagawin mo, Wesley? Tabla na lang tayo. Bishop D6, Bishop E4, check. King B3, Rook E8 threat, Rook F6 depensa, nag-King F2. Ayun. Nako, may gaganon, no? Yun, no? Lakas, oh. Oh, lakas. Ang lakas ng King idea dito. Bishop C6, tineret muna, Bishop B5. Yan, sinecure muna para depensado ang pawn A6, King E3. Yun ang mabigat dyan. Oh, yan ang magandang gamitin pagdating sa endgame, no? The Fighting King. Rook F5, Rook C5, talagang hanggang dulo hamon, no? Kinain na ni Fabi. Okay, tingnan natin. Ayun, pagkain ng pawn. Ayun! Kitang-kita po sa evaluation bar. Ibig sabihin po, mga kamatsas, napakalaking kamalian ang i-accept ang hamon. Dapat daw Bishop F1 according sa strong computer stockfish, no? Bishop F1 lang. Pero kinain, eh. Pagkain, tingnan nyo po ang tinalon. Decisive advantage ka agad. King B4, threat doon. King E4. Pinakain lang talaga. Kain, King E5. Depensa. Bishop E7. Gaganon. Ayun, para ma-push. Ay, nako, yun ang hindi nasilip ni Fabi. Gumanon, ganon. Ayun, no, wala palang hangad na bawiin, eh. Ang importante kay Wesley, talagang maipag-push-push niya yan. Push. Teka muna, ba't ayaw mo gumanon? Parang may push, ah. Pag gano'n, nakaganon kasi si Wesley. Why not Bishop D5? Silipin ko lang, mga kamatyas, ano? Pagka gumanyan, ay, grabe. Sige po, ispatan nyo, mga kamatyas. Sandali lang po ito. Pag nag-Bishop D5, pigilang makapush, merong good move na nakahanda ang puti. Nakita ni Wesley yun sigurado. Ano kaya yon? Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po, mga kamatyas. May F5. Lakas.
magpupush-push yan. Hindi pwedeng kainin, makakain yung bishop. Kung di naman kakainin yung pawn, wala na, magpo-promote din. Grabe namang pang swindle tricks yon. Galing ano? Balik tayo mga kamatsas. Kaya ginawa dito, nag-A5. Sumabay na lang dito si Fabi. C6, Bishop D5, F5. Ayun na nga po, yung pambatong tira dyan. Kinain. Ayun, teka muna, Wes. Parang pagkain dyan. At na-realize dito ni Fabi, yung dadaluyan or patutunguhan ng pawn, kontrolado ni Wesley. At yung F7, unstoppable. Okay? So, nag-resign na po dito sa pangalawang laban si Fabi. 1-1! May pangatlo pa, tiebreaker, pisakan. Wag muna kayong aalis, mga kamatsas, no? Please lang. At bago tayo magsimula sa tiebreaker, yung nagkapisakan, sino nanalo? Magkakaalaman na. Subscribe naman po, mga kamatsas. Please, subscribe po. Supportan nyo na po sa ating mga videos na ginagawa. Bakit nag-resign si Fabi? Kasi po, halimbawa, mag-A4, may F7 eh. Kain-kain, para tulungan kasi di makakatawid. Libre yan. May ganun eh. Wala eh. Pagka kain, kainin mo na. Partidahan mo na. O sabay promote. Apakalayo ng king. Sabi nga nila, apaka. Ayan. Di 1-1. Nako, nagkaroon ng pag-asa. Buhay pa si Wesley sa winner's bracket. Okay, eto na po ang crucial na nagkapisakang laban sa tiebreaker. Blitz time control, 3 minutes plus 2 seconds ang laban kagad, no? Una, tabla mga kamatsas. Pangalawa, dito nagkaalam. Pangalawang game na to sa tiebreaker blitz game nila. Nag C4, English opening ang ginamit ni Fabi. E5, okay, main line. D3, Knight F6, Knight F3, Knight C6, suporta sa pawn E5. At nag A3, medyo kakaiba yan A3 kagad para magbi-B4. Sa bagay, blitz naman to. Interesting po yung mga unusual variation. G6, mahilig si Wesley sa ganyan ngayon napapansin ko. Yung tipong pwede nang i-develop yung bishop pero nag-G6 gumagastos pa ng isang tira. Ayun, gets ko na. Ito pong A3, anti-bishop C5. Kasi nagbi-bishop C5 usually ang black dito eh. So pag nag-A3, sasalubungin ka ng B4. Kung ako naman po sa side ko, kung akong tatanungin, pag nag-A3, mag-A5 ako. Pang-kontra ko sa paparating na B4. Pero, siyempre, iba diskarte ng 2700 level ni Wesley. Nag-G6, Knight C3, Bishop G7, nag-G3. Ayun, piyangketohan na ang labanan. Ayun, D5 para makapagpaluwag kagad ng space sa sentro. Kinain-kain. So, bookline na bookline pa pala ito. Bishop D2. Ayan. Sa ganito po mga kamatsas, konting tips lang sa mga ibang tagapanood nating beginners, intermediate. Pwede na rin. Huwag kayong basta-basta lulubos na kain-kain. Imagine niyo pag nakaangat yung queen, kain-kain. Matutulungan lang ang pyesa ng black na maging aktibo. Okay po? So, huwag tayong, nagkaroon ng hamunan, kain tayo ng kain. Sa chess, hindi pwersadong kumain. Sa dama, obligado kang kumain pag inoferan ka ng exchange, no? Bishop D2, develop lang. Para kung kakainin yung knight, edi kain lang din ng bishop. Kinaslingan, Bishop G2, A5. Ayun, dito na po, nagkawalaan sa bookline. Exactly sa posisyon na to, ang madalas pong ginagawa ay Knight B6 at Knight takes C3. Yan na pala ang mga nagaganap dito, no? Or naganap na. Pero dito po sa A5 novelty, nagcastling, Knight E7. Ayun, iwas lang para grabe kakaiba. Kung ako kasi titira dito, ito gusto ko eh. Para ma-develop yung bishop, no? Knight na naman ang ginawa ni Wesley. Malalim, malalim. Di ko naabot yung ganyang idea. Tingnan natin. Obserbahan na lang natin. At least matuturin tayo dyan bakit yan ang ginawa ni Wesley. Nag-rook C1, develop. H6, yan. Madali namang maintindihan, no? Para walang Bishop G5 mamaya or Knight G5 na tipong papaikutin sa E4. Nag-Bishop E3. Pupunta dito. Okay? Rook E8, iwas kagad. So, center control. Bishop C5, doon na nga pupunta. Rook B8. Ayan. Dito po mga kamatsas, kung mapapansin nyo, pinoprovoke na parang tipong ang sarap paalisin ng bishop. B6 lang, pero baka mamaya balikan lang dun or kaya pwede rin kainin. Kaya nag-rook B8 muna si Wesley para at least mawala sa ganung diagonal. Pag naka B6 kasi may diagonal pressure
Knight D2, okay, iikot, lalagay po sa C4. B6, pinaalis na yung bishop. Kinain na talaga. Kain, yun lang, no? Yun lang. Dito po may drawback ha, hindi biro sa side ni Fabi. Ha? Bishop pair na naman ang binigay kay Wesley. Dalawang espada na naman yan. Knight B5, bakit po gumanyan? May threat. C5 lang syempre para iligtas. At napaka-solid pa, no? Knight C4, okay, napakaganda ng knight. Pagka ganyang situation po, ang ganda ng knight dyan. Bidang-bida yan. So may pressure yan. Knight F5, para walang knight D6. Oo nga pala, no, lulundag na rin pala yung knight dito. Dalawa na kasi yan eh. Knight F5 muna para pang salo, walang lundag ng knight. Knight A7, ayun. O, medyo tricky ito, no? Kala mo threat ay bishop pero double yan. May pan-double. Bishop D7 lang. Ayun! Obligadong kainin, double eh. Kain. Nabawi naman ni Fabi yung pagka-bishop pair. So, pantay na, no? Bishop and knight minor pieces. Rook E6, tinarete ang bishop. Umuwi muna, bishop G2. At nag-A4. Ayun. A4. Para sa akin, interesting. Parang hindi naman bad move. No? Bakit binad mo ba? Kasi pag kinain po, unang-una may threat B5. Imagine niyo po, double yan, di ba? Oh, pero kung computer ang pag-uusapan, accurate ay Rook E7. Baba lang pala. Yun nga lang, malayo at malalim na kunat yan ng computer. Balik tayo sa A4. Nag-Bishop H3. Okay, kakainin, makaka-damage ng pawn structure. Kaya pala ang computer, pina-Rook E7 na gets ko na para walang ganong pin. Oo. Ayun, oo nga, no? Gets ko na. Kaya pala sa computer, kala ko simpleng positional. Para makaiwas sa ganon. Nakita ni Fabi, ganda naman ang decision na yun, ano? Yan, double pawn. Okay, tingnan natin. Nag-E4. Okay. Para walang chance na mag-E4 kasi ang black dyan para mabuhay yung bishop. No? To kill the diagonal bishop, in E4 ni Fabi. Ang ganda pa nito, dark square bishop, nasa light square pa yung kanyang pawn structure. Ganda. Nag-F4 lang. Okay? Para makagulo-gulo. Pag kinain, kain, meron pa rin pag-asang mabuksan ng bishop, pero nag-Queen E2. Hindi naman pwersadong kainin yan. Queen E2 lang, kunat lang. At the same time, mga kamatsas, gets ko na yung F4 para mapigilan din yung maneuver ng knight to E3 and pupunta po sa D5. Yan, nadadagdagan no? Habang naihahabol natin yung mga ideas na laman So may ganun pala, iikot nga pala yon, sabay ganun, no? Imagine niyo pag ang knight nasa D5, napakalakas niyan. Okay? So nag-Queen D7, Rook C3, Rook E6, ay, manggugulo si Wesley. Knight D2, saan pupunta yan? Lilipat ba? Maneuver. Rook D8, ayun, inispatan ni Wesley yung weak. May weak D3. Ay, isa pang maganda dito. Rook D6, tatatluhin. Tatatluhin ang atake. O nga, no? Knight F3. Para pag tinatlo, may pang Knight E1 o Rook D1. Bishop F6 muna. Okay? Kunat muna. King G2, abang-abang. King H7, abang-abang. Gaganon ba? Knight G1. Wala. Naiba na. Knight G1. Pupunta dito. Para bago kainin ito, yung knight nasa H3 na. Tingnan natin kaibahan, no? Makakatulong kaya yan. Rook D6, tinatlo na po ang threat. Tinatlo rin po ang depensa. Ayan. Queen E6. Okay. Pupunta ba doon? Queen H5. Bishop G7. Knight F3. Ay, nako. Salbahiski threat. Imagine nyo may Knight G5. Aray ko. Dodobolen. At nag-Queen G6. Hinamo ng Queen to Queen. Queen H3. Umayaw na si Fabi. Sa isip niya, nako, malakas to pag Queen to Queen Queen H3 muna. Iwas muna. Ay, isa pang malakas dito yung Knight H4, Knight F5. Inagapan ni Wesley. No? Grabe ang chess, Kailangan. Alisto hanggang dulo, mga kamatyas. Alisto hanggang dulo. Knight E1. Alisto hanggang dulo. Speaking of dulo, comment naman kayo kung hanggang sa mga oras na to, nandiyan pa rin kayo. Type dulo. Pang support nyo na, mga kamatyas. Maraming salamat. Knight E1. Saan pupunta na naman? Nag-iisip ako ng mga saan ilalagay mga maneuver H5. Okay, magku-Queen G4, pupuwersa ni Wesley ng Queen to Queen talaga. Rook C4. Okay, kaya nag-Knight E1
para fully defended or hindi makuha ng basta-basta, yung rook ay malayang makapaggala-gala, ika nga, no? At walang iintindihing dinidepensahan sa pawn d3. At yung rook c4 para kainin na po yung pawn sa a4. Yan. Rook d4, ayaw namang hayaan ni Wessling mapabagsak yung pawn niya sa a4. Hindi mo pwedeng kainin dyan. May rook d4. Yun ang sabi ni Wesley. May rook d4. Nag-rook takes d4, rook takes d4, at nag-rook c1. Ayun. Parang simpleng positional lang naman. Pero bakit binad mo ba ng computer? Ang accurate daw ay queen c8. Lilipat doon. Mga gulo-gulo, no? Papasok na doon. Okay, pero balik tayo. Rook c1 ginawa eh. Queen g4. Talagang huli ka! Huli ka, Balbon. Ayaw na talagang patagalin ni Wesley. Ayaw niya na may queen ng kalaban, nakakapanggulo. Ayaw niya, oh. Queen g4. Pero, ayaw ng computer naman yan. Oh. Ang tira mo dapat, king g7. Bakit ba queen g4? Takot na takot ka ba talaga sa queen? Sabi ng computer, ano? Bakit ganun? King g7 lang daw. Queen g4. Ayun, mga kamatsas. Ayun. Okay. Nag-rook c4. Blunder ratios, mga kamatsas. Ang accurate move daw po ay rook c3. Pangalawa, queen takes g4. Pangatlong nire-recommenda ay rook c2. Yan lang po ang 3 choices of moves. Pero balik po tayo. Sa rook c4 na ginawa, bakit naging blunder yan? Teka muna, silipin nga muna natin. Bakit blunder yan? Bakit naging blunder yan? Parang hirap makita, no? Parang nakakalugaw. Parang hindi naman ganun kadaling, ano. Pero, mga kamatsas, ay natumbo ka ni Wesley. Sige po, papasel ko sa inyo. Sandali lang po, no? Tutuloy kagad natin. Baka mamaya, hindi ko nakikita. Kayo, makita nyo, di ba? May ganun eh. O sige po. Start. Maraming salamat po, mga kamatsas. Congrats sa nakakita. Grabe, may F3 pala. Inaamin ko, di ko nakita. Nakita ko yung computer engine. Sinilip ko, kaya ako nakita, pero hindi ko nakita eh. Ang iniisip ko, baka may queen e2. Threat yung knight, mga ganun-ganun. Pero pag knight f3, parang wala akong makitang follow-up eh. O, tapos may threat pa yung queen doon. Pag nag-knight f3, matatakpan na yung pagkakadepensa dito. Gugulo. F3 pala. Teka muna, bakit? Pagka f3, kinain. Ano kasunod? Ano continuation? May rook takes d3. May rook takes d3. Di-threat na naman yung knight. Knight e1 ulit. Teka muna, ba't ba ayaw kasi kainin to? Kain. Halimbawa, kung gumanon, ba't ayaw kainin? Mag-rook d4. Ganon. Pupuwersahin ng ganyan. Winning sa endgame ang black pagka ganito. Kitang-kita sa evaluation pa rin. At halimbawa, kainin, E ang pang-capture. Ayun. O kasi gaganon, may c4, c3. You know, may gapang c4, b5. Imagine niyo po, no? So, may mga papagapang na may d3 pa. Ayun, no? Ayun. Okay, gets ko na, gets. O, balik tayo sa knight e1. Knight e1 lang after rook takes and nag-rook d4. Talagang grabe yung rook d4. Hanggang dulo yung exchange. Kainis. May inis ka na lang talaga sa diskarte ni Wesley. Tingnan niyo yung queen ni Pabi kulong na kulong. Walang kagulo-gulo. Knight f3. T3. Okay, ayun, may threat. E5, tinakpan ng threat. Kinain na ang queen to queen. Ayun, and wala, pinitas lang. Bishop takes. Oo nga pala, pag kinain, may push lang. May threat pa doon. At dito po ay nag-resign si Fabi. Sa makatuwid bagay, bagamat naunahan ng talo si Wesley sa long game, nakabawi sa pangalawa, tabla sa pangatlong laban, first Blitz tiebreaker game, yung second tiebreaker Blitz, nanalo si Wesley. Siya ang nag-iintay ngayon for Grand Finals Championship, mga kamatsas. Pasensya na po ha, mag-iisang oras na tayo. Pero maganda naman ang kwento, tsagain nyo na po. Yung iba sinasabi, haba ng video, coach. Panoorin nyo na, parang telenovela to sa araw-araw nating daily videos eh. Type nyo po kung gusto nyo kahit mahaba. Type nyo, dulo, okay lang mahaba. Ayan. Maraming salamat po, mga kamatsas. O, silipin lang natin sandali ang kanilang bracket. Ayan, o, silipin natin yung
bracket, no? Yan. Oh, ganda oh, sarap sa mata oh. Oh, ganda rin ng performance si Fabi kaya sila nagharap sa pinakadulo eh. Oh, yun nga lang, pisak siya kay Wesley. Yan. At dito po, si Lebon Aronia nagpapapalo naman sa kabilang buhay sa losers bracket. At ang maglalaban, no, si Wesley po ay waiting na for grand finals. And ang makakalaban naman ni Levon Aronian mamaya ay si Fabiano Caruana. Kapag nanalo pa rin po pag nanalo si Fabi dito, pangalawang pagkakataon. Chance naman ni Fabi makabawi at siya pa rin ang mag-champion kung tatalunin niya si Wesley for a twice to beat match. Mabigat na po yung para tibagin si Wesley, mabigat, twice to beat. Si Fabi, isang talo lang ulit sa match, panalo na, champion na po si Wesley. Okay, congratulations sa iyo Wesley, sana mapanood mo to. Oo, mag-email ako kay Wesley no, sa mother niya, panoorin niya to para makapag-comment. Nakaraan, in-email ko yung mother niya, si Madam Lotiski, at nag-response naman si Wesley. Alam ko saan ba nag-response? Sa YouTube din. Ayun, nakalimutan ko kung parang kay Madam Lotiski na account yun nag-response sa YouTube video natin. Pa-replay natin si Wesley mga kamatyas, hintayin natin na mag-i-email lang ako kay Madam. Natutuwa tayo kasi siyempre talagang avid fan tayo ni Wesley. Maraming salamat po mga kamatyas. At tutukan natin, magkita-kita po tayo no sa magiging laro pa ni Wesley. Mamaya parang pahinga si Wesley, waiting at mag-aabang naman sa bakbakang Fabiano Caruana and Levon Aronian. Yung grand finals po, tingnan natin kung wala naman akong lakad na baka ma-live natin. Ma-live natin madaling araw nga lang. Samahan niyo po ako sa live na 'yon ha. Salamat po, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates. God willing.